Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng News 5, 41 minutes ago. Ito po yung pahayag ni Speaker Martin Romualdez after na nag-file sila ng motion for reconsideration tungkol sa Supreme Court unanimous decision sa pagbasura sa impeachment case ni VP Sara. Ito. Title, To demand accountability is not to destabilize. House Speaker Martin Romualdez clarified that the House is not challenging the authority of the Supreme Court in filing a motion for reconsideration in relation to impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. According to him, their move only aims to preserve the function of the House, the voice of the people, and the complaints process. Ito ang sabi niya, we filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts, inakusahan niya ng mga maestrado na hindi nakakaintindi, misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld. It is denied. Yan ang kanyang salita. Then ito pa, dagdag na salita niya. This is not an act of defiance. It is an act of duty to invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair. The House will not bow in silence. So, I don't know kung anong pag-intindi nyo. Ako, opinion ko lang ito, itong kataganyang ito, sinalita niya is unfair. Sinasabi niya na unfair ang 13 na maestrado na nag-unanimous decision na ibasura yung impeachment complaint. Sinasabi niya na misunderstood facts. So, sige. Karapatan naman ng Kamara na mag-file ng motion for reconsideration. Hintayin natin ang desisyon ng Korte Suprema. Sinasabi, nabasa ko yung nakalagay sa motion for reconsideration na para bang sinasabi nila doon na tinanggalan na ng Korte Suprema ang Kamara na mag-initiate ng impeachment proceedings at ang Senado na mag-try and decide. Yun ang sinasabi nila. Sa naintindihan ko, hindi naman inabsuelto ng Korte Suprema si VP Sara sa mga akusasyon laban sa kanya. Hindi pinagbabawalan ng Korte Suprema itong Kamara sa kanilang tungkulin na mag-initiate ng impeachment proceeding. Hindi rin nila pinagbabawalan ang Senado as impeachment court to try and decide impeachment cases. Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, napakasimple. Hindi nyo sinunod ang konstitusyon. Yung 1-year bar rule. Kasi yung 3 impeachment complaint na nauna, hindi nyo ni-refer sa Office of the President, hindi dumaan sa Committee on Justice. Na-violate yung 1-year bar rule. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Tapos, hindi nyo binigyan ng due process si VP Sara after yung 4th impeachment complaint na perma ng 215 na congressmen, akala ng mga kongresista okay na yun. Inakyat diretso sa Senado. Sabi ng Korte Suprema na wala ng due process
yung akusado. Kaya sinasabi ng Korte Suprema na hindi kami mag-aatubili na gagawin ito na i-violate nyo na lang ang due process tapos gawin nyo kung anong gusto nyo. Hindi kami papayag niyan. Sundin nyo ang proseso. Ano nagsinasabi na you can file all impeachment cases kahit ilan, okay lang yun. Ang iba kasi, isip nila na prinoprotektan daw ng mga maestrado ng Korte Suprema si BP Sara. Kaya, ayan, may mga nasampahan na ng may nasampahan na ng indirect contempt. Dahil tinatawag nila ang mga maestrado na Supreme Cuddler. Supreme Cuddler. Tapos tinatawag na tuta ng mga Duterte. Ganun na ba ang pagtingin nila sa mga maestrado? So, good luck! Kaabang-abang ito kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Okay. So ngayon, may motion for reconsideration na ang Senado naman ngayon. Nagkasundo na sila na by August 6, sa Miyerkules, magbobotohan na sila kung ano ang gagawin sa ano ang official action ng Senado doon sa desisyon ng Korte Suprema. Sabi ni Senator Jingo Estrada, 19 senators are ready to obey, to respect the decision of the Supreme Court. Ang ibang mga senador nagmamakaawa, wag muna nating botohan. Please ba, pwede ba hintayin natin ang action ng Korte Suprema sa motion for reconsideration? So I don't know. Abangan natin sa Miyerkules, August 6. Magtatalakayan sila, sabi ni Senator Hontiveros. Ang argumento daw niya na ituloy natin ang impeachment ni BP Sara, ganon. Kaya lang, humanda siya ngayon kay Senator Marcoleta. Veteranong abogado versus ano sa tingin nyo ang mangyayari kay Senator Hontiveros kung si Senator Marcoleta na ang makabalitaktakan niya? Noong 19th Congress, it was Aimee and Hontiveros. O ngayon, Marcoleta. Anak ko, humanda po kayo. Hindi magsisilbi ang inyong index card. Good luck sa motion for reconsideration. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Yang natagaan na Mogsen. O karon mag-atop na ni sila. Karon mo na ni ang atop sa gitagaan na Mogsen. O mo na ni ang balay sa tagaan na Mogero. Karon mo na ni itsura sa iyang balay. Nga guba na gid kaayo. Oo. So kawayan lang ang iyang atop. Pwede na may dahil sa kisani ma. Matumba na mo. Ano ni ang ilang kahimtang. Karon naman nagit sa pag-atop nindot nagit nga atan. Salamat na nagtabang sa sin kay salamat at
kolonan. Nagpasalamat ko Lord nga gatagan ko karon nga isin lugar. Tawad niya mo, di lang yung upload na mong isin. Pero salamat Lord nga gatagan ko karon nga. Di na biolonan gyud. Oo. So pila na dito ka tuig imong balay? Duha na ka tuig. Antos gini sa mong balay nga ba na kalot na pero kaya mo sa tanto na sa mo kanya mo tulog adlaw. Oo. So salamat kayo. Salamat sa ating sinaw.